Well, yung mangyayaring protesta sa Sunday, hindi ito performative. At sa mga nais po na lumahok dito sa kilos protesta, if this is the first time na inyo pong narinig na may malawakang kilos protesta po ulit, at ang isa sa mga sasama ay ang grupo po ng Tama Na. Kasama po natin ngayong umaga ang convener na si Professor David Michael Sanuan. Magandang umaga po, Professor. Gandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Nice to see you again, Prof. Eto nga po, meron tayong malawakang kilos protesta ulit on Sunday. Para po sa mga first time nga lang narinig na meron ulit malakihang rally ang grupo nyo po kasama ang iba't iba pang mga grupo. Ano muna ang unang gusto nyong maiparating dun sa mangyayaring rally on Sunday? Siyempre, kailangan po natin banggitin yung oras, no? 12:00 ng tanghali po ay may misa si Bishop Colin Bagaforo sa EDSA Shrine. Pero siyempre, limited yung kapasidad. So yung hindi makakasama sa misa, maghintay na lang po doon sa vicinity ng EDSA Shrine. At pagkatapos po ng misa ay magmamarcha na ang mga grupo papuntang People Power Monument. At inaasahang bandang 2:30 p.m. ay magsisimula na po ang programa. So inaasahang matatapos naman ang programa ng 5:00 ng hapon. Ang panawagan po natin sa kilos protestang ito ay lahat ng sangkot dapat managot. So Mapa Marcos, Mapa Duterte at lahat ng iba pang dinastiya gusto nating panagutin. Gusto natin silang managot sa kanilang mga ginawang pagwawalda sa pera ng bayan o kaya ay malamyang pag-iimbestiga doon sa mga isyu ng katiwalian na kasangkot ang kanilang mga kaalyado o kaya ay sila mismo. Kaya yung panawagan natin na tuloy ang laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Yan ang mga pangunahing bibitbitin natin. Siyempre kasama na rin yung ikulong ang mga kurakot. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin napapanagot ang mga mastermind sa flood control. So iyan ang mga gusto nating bigyan diin. At siyempre yung obvious naman na issue ng ituloy dapat ang paglilitis ni VP Sara Duterte. Bantayan natin ang prosesong ito, bantayan natin ang paglalabas ng mga ebidensya, suriin natin at alam naman natin na malinaw na may pagwawaldas ang pera ng bayan at para maibalik ang ninakaw na pera ng bayan, kailangan tuloy tayo sa pangangalampag. Iyan po Oo. ang mga bitbit nating pangunahing issue sa White Ribbon March na pangungunahan ng iba't ibang grupo ng simbahan at iba't Mhm. ibang grupo ng mga mamamayan. Ngayong Sunday, magkita-kita po tayo 2:30 p.m. sa People Power Monument. Yes, Prof, matatandaan natin yung naunang rally, no, bago itong June 28 na mangyayari sa Linggo. Meron sa Luneta and then meron sa EDSA. And finally this time, iisa na lang yung ating venue. Doon po ba sa mangyayaring rally sa Linggo, wala pong ipagbabawal na mga placards na po pwedeng dalhin itong mga makikiisa po sa kilos protesta? Tama po, wala pong pagbabawal sa pagbanggit ng mga pangalan ng mga kurakot na dinastiya, ng mga kurakot na contractors at iba pang mga related na panawagan. Maliwanag po yan doon sa mga meeting ng mga grupong nag-organisa nitong White Ribbon March. At alam Pero, naman kasi natin sige na po. may ilang mga grupo na ang gusto lang panagutin ay si Duterte, meron namang iba ang gustong panagutin lang si Marcos. Dito po sa White Ribbon March, parehong pinapanagot ang mga dinastiya, yung mga nangungunang dinastiya. Kaya nga yung iba nating mga statement o pahayag nakalagay din, hindi lang simpleng lahat ng sangkot dapat managot, ang nakalagay pa ay mula sa tuktok, lahat ng sangkot dapat managot. Kasi ang nangyayari nga, yung mga small fish, yung mga nasa ilalim lang na kurakot, yun ang inuunang ikulong at kasuhan. Pero yung mga mastermind, 'di ba? Hanggang ngayon ay malaya pa rin at hindi pa nga sila nakakasuhan, ano? Kaya sa mga kababayan natin na nag-iisip at na baka ito ay isang dinastiya lang ang papangalanan o papanagutin, hindi po. Maliwanag po sa ating paninindigan na lahat ng mga kurakot na dinastiya ay ating pananagutin para rin magkaroon ng pangmatagalang transformasyon o pagbabago sa Pilipinas kasi bawat sentimong ninanakaw ng mga politiko ay sentimo rin na nawawala o nababawa sa budget natin para sa education, sa serbisyong pangkalusugan, sa pabahay, transportasyon at iba pang serbisyo. No, yung nabanggit do sa mga interviews kanina, no, nakikinig Mm. ako yung
kakulangan ng serbisyo para sa mga kabataan natin, counseling services at iba pang mga serbisyo, yung pang recreation, para sa sports training ng ating mga estudyante para may iba silang pagkakaabalahan sa halip na ang pagdidiskitahan nila ay ang pambubuli ng kanilang kaklase. Lahat ng yan, bakit tayo kulang sa ganyang mga serbisyo? Dahil yung pondo ay ninanakaw ng mga korap na politiko at dinastiya. Kaya yung mga isyo pong bumabagabag sa ating lahat, konektado talaga. Yung kahirapan ng buhay natin na yung buwis nating binabayaran ay hindi nagagamit sa serbisyong panlipunan, no? Sa pagseserbisyo sa taong bayan, yan ang dahilan kung ba't tayo naghihirap. Kaya alam nating lahat na kailangan nating patuloy na magprotesta, mga lampag, para maalala ng gobyerno ang tunay nilang dapat na ginagawa ay paglilingkod sa interes ng mamamayan, hindi sa interes ng kanilang bulsa. Oo. Prof, nabanggit niyo po kanina na kayo nga po ay nakapakinig doon sa aming naunang panayam. Kamustahin ko lang din po yung environment ngayon doon sa kung saang eskwelahan po kayo nagtuturo. Kamusta po, anong pakiramdam ngayon ng mga estudyante? At naghigpit na rin po ba doon sa eskwelahan kung saan po kayo nagtuturo, Prof? Sa amin po, sa De La Salle University ay dati na rin pong talagang mahigpit ang seguridad, chine-check ang mga bag, etc. The usual. So sa ngayon naman po ay masasabi namin yung karaniwan pa rin ang ipinapatupad na protocols. Siyempre, sa mga teachers at estudyante, may kaunting worry rin na bakit ganyan na ang Pilipinas. Pero yun nga, siguro mapalad kami na noon pa ay may safety protocols at ang isang may pagmamalaki nga namin ay maayos ang counseling services sa aming mga estudyante. May isa kaming opisinang tumututok doon. May mga full-time na empleyado ang universidad para doon. At alam naman namin na hindi nare-resolba lahat agad ng problema ng mga estudyante, pero sa tingin ko napakalaking tulong na may very strong counseling services ang mga paaralan. Dito sa mga pribadong paaralan gaya sa amin, meron ng ganon. Pero yun nga, minado kami, nagkakaproblema pa rin yung ilang mga estudyante. Imagine mo doon sa mga publikong paaralan na walang item para sa mga counselors o kaya ay walang counselors talaga, no, na full-time counselors na tututok sa ating mga estudyante. Walang serbisyo na pang recreation, pang training sa sports para maibang magawa ang ating mga estudyante. So lahat ng yan ay kulang sa ating mga public schools. Kaya yun rin ang panawagan talaga natin, no, sa ating mga kababayan. Talagang aksyonan natin yung korupsyon, wakasan natin ang korupsyon, ang mga korap na dinastiya, para magkaroon ng sapat na budget, hindi lang sa counseling services, kundi sa public schools at sa lahat ng iba pang serbisyo na para sa Pilipino. Ayan, so malinaw po ito no sa kanila pong laban sa mangyayari pong pagtitipon on Sunday. Lahat, kahit na mga senador, na mga pumanig na sa new majority, na mga may kaso rin po, dapat managot. Klaruhin lang natin yan, Prof. Tama po, no? Okay, Kaya kasama sa sige. panawagan nga natin, Mm, dapat ipagpatuloy ang pagpapalalim at pagpapalawak ng mga okay, investigasyon sa flood sige. control. Mm, Hindi pwedeng magkalimutan na maraming senador at kongresista ay mm, tumanggap ng kickback mula sa mga flood control contractors, no? opo. Pati si Presidente Marcos mismo, 'di ba, tumanggap ng campaign donations mula sa isang contractor, si Vice President Duterte rin, no? So Mm. dapat talaga 'yan ay imbestigahan at malaman natin sinong mastermind diyan sa flood control corruption. Okay, sige po. So again, you have a few seconds, Prof. Invite everyone sa inyo pong gaganapin na rally on Sunday. Muli po namin kayo inaimbitahan, mga kababayan, sa ating Kilos Protesta White Ribbon March sa June 28 ngayong Sunday. Alas 2:30 po ng hapon ang programa sa People Power Monument. Samantala may misa rin ng 12 noon si Bishop Bagaforo sa EDSA Shrine. Pagkatapos ng misa, magmamarcha agad ang mga kababayan nating sasama sa White Ribbon March papunta sa People Power Monument. 2:30 ang simula ng programa. Magsuot tayo ng puti. Kung walang puti, magsuot ng white ribbon. Ito ay simbolo ng ating Okay. pagkakaisa at ng panawagan para sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala at maayos na serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagwawakas sa korupsyon, pagwawakas sa sistema ng mga dinastiya at pagpapanagot sa lahat ng kurakot anuman ang kanilang apelido. Salamat na marami, Professor Dave San Juan. Salamat, sir.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.